The President's participation is centered on advancing the Philippines' economic interests, forging deeper ties with APEC members, and reaffirming our commitment to APEC's vision of a more open, prosperous, and dynamic Asia-Pacific in a rapidly transforming regional landscape. Pang-ekonomiyang interes ng Pilipinas at lalo pang pagpapatatag sa ugnayan nito sa ibang mga bansa. Ito ang pangunahing pakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting na gaganapin sa Gyeongju City, Republic of Korea mula October 30 hanggang November 2. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sa sentro ang talakayan ng 21 member economies ng APEC sa Artificial Intelligence o AI, Demographic Change at Creative Industries. Nakaayon naman ito sa isinusulong ng pamahalaang Pilipinas. It's really about aligning this with our national AI strategy because our goal is to establish an artificial intelligent powered Philippines by 2028. Bagaman walang nakatakdang pulong si PBBM kina United States President Donald Trump at President Xi Jinping sa sideline ng APEC meetings ngayong linggo. Ayon kay DFA spokesperson Angelica Escalona, may dalawang bilateral meeting si PBBM sa ibang global leaders. Posibleng matalakay rin sa APEC meeting ang epekto ng ipinataw na mas mataas na taripa ng Estados Unidos sa ibang mga bansa, kasama na ang Pilipinas. I'm sure the issues of the uncertainties brought about by the tariffs, they are discussed among the officials of APEC and also with the private sector. They will have dialogues, the leaders will have dialogues with ABAC, the private sector arm of APEC. Inaasahang magbibigay naman ng talumpati si PBBM sa APEC CEO Summit. Sa sidelines ng APEC Leaders Meeting, makakasama ni Pangulong Marcos ang Filipino community sa Busan. Ayon sa DFA, aabot sa 70,000 na mga Pilipino ang nasa South Korea. 42,000 rito ay mga overseas Filipino worker o OFW na nagtatrabaho sa sektor ng manufacturing, agriculture at ang iba naman ay professionals. Magtatapos ang working visit ng Pangulo sa pag-aalay ng bulaklak at tree planting ceremony sa United Nations Memorial Cemetery sa Busan bilang pagbibigay parangal sa 7,420 na Pilipinong sundalo na nakipaglaban noong Korean War. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.